Magandang hapon po sa bawat isa. Ayan, tayo po ay may yung itutuloy lang po natin yung topic po natin. Ito pong nakaraan. Nandun po tayo sa number 13 at number 14. Amen. Ang title po nito, They Knew the Bible, but God Left. Ulitin ko po, They knew the Bible, but God left. Tayo po ay manalangin po muna. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, itago niyo po ako sa iyong likuran at mangusap ka sa aming Panginoon, sa mga nanonood at sa mga manonood pa lamang, O Diyos. Lord, ikaw ang maitaas at madakila, Panginoon. Hayaan mo na lumabas sa aking mga labi ay yung mga salita mo lamang, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po, magandang hapon po. And they knew the Bible, but God left. Number 13, justified sin. Ito po yung mga kasalanan na pinipilit na gawing tama. Amen. Twisted the scripture to excuse behavior. Sabi po dito sa ikalawang Pedro, chapter 3, verse 16, kung may Bible po kayo dyan, makipagbukasan po kayo dito sa ikalawang Pedro, chapter 3, verse 16. Ngunit ayon, sa verse 16 po, excuse me po, so verse 16, sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalaala. May ilang bahagi sa kanyang mga liham na mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at mahihina. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Ano pat, ipinahamak nila ang kanilang sarili. Amen? Minsan may mga kasalanan na dahil sa gusto ng laman ay gina-justify. Ito po ay pinipilit na tinitwist ang scripture. Minsan nagpo-quote pa ng scripture para lang ma-justify yung isang kasalanan na to. Amen po. God warns that rebellious people don't get rid of sin. Ang tawag sa mga taong mahilig mag-justify ng kasalanan ay mga rebellious. Kasi hindi nila tanggap na ito ay kasalanan. Bakit po? Kasi sila ang nagbe-benefit dun sa kasalanan. Na-enjoy pa nila yung kasalanan. Kaya hanggat maaari ay gumagamit sila ng another salita, Bible verse para lang ma-support yung kasalanan na ginagawa po nila. Amen. Para lang ba maging malinis yung budhi nila. Pero kahit anong gawin nila, ang kasalanan ay kasalanan. So yung sabi dito, may mga paalaala si Pablo na yung iba nahihirapan unawain. Hindi po dahil sa malalim yung ibinibili ni Pablo sa kanila, kundi ito ay dahil ayaw nilang unawain, ayaw nilang tanggapin. Ang meaning po kasi nito, nung tinignan ko po ito doon sa Dake's Bible, hindi ito mahirap unawain kahit ng ordinaryong tao. Kahit pakakabasa mo lang ng Bible, mauunawaan mo agad ito. Kaya lang siya hindi nauunawaan dahil nire-resist ng tao itong mga bilin sa Bible. Dahil ayaw tanggapin. Amen? Hindi mo matuturuan ng taong ayaw magpaturo. Kung pinapanindigan niya na ito yung tama, kahit anong gawin mong explanation sa kanya, hindi niya matatanggap yung katotohanan. Amen? Minsan may mga dahilan ng mga tao, may mga excuse sila na wala naman sa Bible na bawal ang sugal. May nakita po ba kayo sa Bible na sinabi ng Diyos, bawal magsugal? Wala po sa Bible, di ba po? May mga nagsasabi, pwede nga yung alak pwedeng mag-inom. Hindi daw kasalanan ng mag-inom. At minsan, na-justify pa nila na wala namang sinabi sa Bible na bawal magsigarilyo.
Bawal na, hindi naman sinabi sa Bible na bawal tumaya ng loto o tumaya ng wedding or tumaya ng ending kung ano pa man pong taya, kung ano pong meron dyan. Kundi, gina-justify po nila itong mga bagay na to. Pero, logic na lang po kasi, amen po. Hindi na po kailangang isa-isahin pa ng Diyos kasi noong unang panahon hindi pa naman po na-imbento ang loto, hindi pa naman po na-imbento ang wedding, kundi meron pong sinasabi ang Panginoon na bawal bawal kang mag-imbot. Amen. Ang meaning nun ay bawal mong pagnasahan yung pag-aari ng iba. So, kaya lang naman itong mga bagay na to na sinasabi wala naman sa Bible na bawal magsugal, bawal mag-inom, eh common sense po. Hindi na kailangang isa-isahin pa ng Diyos na yung mga bawal. Ang sabi ng Panginoon, yung salita niya ay sinulat sa ating mga puso dahil yung budhi natin ang magsasabi kung ito ay kasalanan. Yung budhi po natin, ito ay nilagay sa atin ng Diyos. Ang Holy Spirit ay binigay po sa atin ng Diyos. Linawin ko po, hindi po pareho ang budhi at ang Holy Spirit. Amen. Ang Holy Spirit, ito po yung binigay sa atin ng Diyos para magsabi kung tayo ay nasa mali na. Amen po. May mga nagsasabi pa. 'Di ba sabi sa Bible, if you don't know love, you don't know God. Alam niyo, meron po sa akin nagsabi nito na ginastify niya itong verse na to na 'di ba sabi sa Bible, if you don't know love, you don't know God. Kasi bakit po? Nagmamahal po siya ng pareho niyang kasarian. At ang ipinaglalaban niya po sa akin ay mahal niya yung tao. Di ba sabi daw sa Bible, kung hindi ka nagmamahal ay hindi mo kilala ang Diyos. Tama naman po yung sinabi niya, pero hindi mo pwedeng patungan ng salita ng Diyos, hindi mo pwedeng takpan ng salita ng Diyos yung kasalanan para lang masabi na tama itong kasalanan na to. Hindi mababago yung kasalanan. Ang kasalanan ay kasalanan. Amen. Minsan may mga justification pa tayo na pasensya na, tao lang nagkakamali. Tama naman po. Tayo po ay tao lang na nagkakamali, pero hindi natin po pwedeng palaging excuse na tao lang ako nagkakasala. Hindi natin pwedeng excuse na okay lang na magkaroon ng kasalanan. Tama po ba yun? Dahil sa tao ka lang ay okay lang na magkaroon ka ng kasalanan. Amen. Alam niyo po, yung mga ganitong excuses, ito ang hilig na, ito yung hilig na iba to ni Satanas sa mga taong tinutokso niya. Amen. Si Satanas ay gumagamit din ng salita ng Diyos para i-twist yung katotohanan. Amen. Minsan po, meron din pong mga kasalanan na pilit dinajustify ng tao para lang masabi na okay to, hindi to kasalanan, nasa Bible to. Amen. Isa pang example, idolatry. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang sa kanila pong explanation, hindi ko po alam, pero meron pong nagsabi sa amin na hindi naman daw sila sumasamba sa Diyos-Diyosan, kundi ang sinasamba lang daw nila ay yung Diyos na nasa langit. Kaya lang daw sila nagkakaroon ng mga rebulto or mga pictures ay para sa an example po, yung tayo kapag meron tayong mahal sa buhay ay meron din tayong mga pictures nila sa wallet. Pero ang sagot po namin sa kanila, yung mga pictures or mga rebulto po ba na kinikip nyo sa loob ng bahay nyo, ay ganyan po ba talaga ang muka ng Diyos? Wala pang nakakita sa Diyos. Maaaring may nakakita, merong nakakita na kay Jesus nung siya po ay bumaba dito sa lupa. Pero yung mga generation ngayon ay hindi na natin nakita si Jesus. Amen. Kaya yung common na mukha ni Jesus ay
Kapag sinabing Jesus, nakikita natin matangos ang ilong, maamo ang muka. Pero hindi na tayo sigurado kung yun pa po ba ang mukha ni Jesus. Amen po. Alam niyo po, sa paintings, sa pag-sketch, or sa pagdodrawing ng mga mukha ng tao, ang sinasabi po ng mga artist, sila ay artist, hindi printer. Minsan, hindi nila talaga perfect na nagagaya. Kung sabihin po natin na ayun ay mukha lang naman ng Diyos para magkaroon sila ng yung imagination nila na ito yung Diyos na sinasamba natin, hindi na, nabago na po yun. Amen. So, nawa po ay naiintindihan niyo po ako. Amen po. Ayan, may mga bagay na yung kasalanan para lang maipagpatuloy ng isang taong nag-i-enjoy sa kasalanan. Gagamitan niya ng salita ng Diyos. Ititwist niya, pilit niyang ititwist. Don't be fooled. Kasalanan ay kasalanan. Kahit ano pong gawin natin, kahit pa takpan mo yan, kasalanan ay kasalanan. So, ito pa po. Isa pa po example dito. Minsan, ito po, yung justified sin, kahit anong pag-justify po natin sa kasalanan ay hindi na to matutuwid. Amen po. Hindi mo pwedeng takpan ng kasalanan ang isa pang kasalanan. Amen po. Number 14, they knew the Bible but God left. Number 14, feared people. Or dahil, in short po, people pleaser. Takot siya sa judgment ng mga tao, natakot siya sa disgrace o disapproval ng mga tao. Mas pinili niya yung approval over obedience. Amen po. Dito po sa John chapter 12, verse 42. John chapter 12, verse 42. Sabi niya po dito, gayunman, maging sa mga pinuno ng mga Hudyo ay marami ang sumampalataya sa kanya. Ngunit hindi nila ipinahayag ito dahil sa takot sa mga Pariseyo. Baka sila'y itiwalag sa sinagoga. Sa verse 43, sapagkat inibig pa nilang kalugdan sila ng tao kaysa kalugdan ng Diyos. Amen. May sinasabi sa Bible na kung ayan ay ginagawa mo para sa tao, natanggap mo na ang gantimpala mo. Amen. Ang panahon po ngayon, mula noon, ang mga Kristiyano ay persecuted. Hanggang ngayon, kung nakakabalita po tayo sa iba't ibang panig ng mundo, may mga Kristiyano pong persecuted. Kasi bakit po? Mas pinili nilang mag-stand doon sa katotohanan kesa pumanig sa kasinungalingan. Amen. Si Jesus pinapatay for speaking the truth. Kasi ang paninindigan ni Jesus, the truth shall set you free. Kung di ka payag na i-persecute ka, hindi ka deserving na maglingkod sa Panginoon. Hindi ka deserving sa harap ng Diyos. Kasi kapag people pleaser tayo, hindi natin magagawa talaga yung kalooban ng Diyos. At pag hindi natin nagagawa ang kalooban ng Diyos, hindi nalulugod ang Diyos doon. Amen po. Alam po dapat natin ang prinsipyo ng Diyos. At ang prinsipyo ng Diyos, yun dapat ang maging prinsipyo po natin. Amen po. Number 15, last na lang po ito, lost reverence. Ito po yung nakakatakot na Nawala na yung pagtatakot sa Diyos. Nawala na yung pagkagalang sa Diyos. Treated holy things casually. Malakay chapter 1, verse 6. Malakay chapter 1, verse 6. Ang sabi po dito, sinabi ni Yahweh sa mga saserdote,
Iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng alipin ang kanyang Panginoon. Ako ang inyong ama, bakit di ninyo ako ginagalang? Ako ang inyong Panginoon, bakit di ninyo ako pinagpipitaganan? Nilalapastangan ninyo ako. Pagkatapos ay itatanong pa ninyo sa paanong paraan ka namin nilapastangan. Dito po sa panghuli, yung number 15 po, lost reverence, ay yung mga banal na bagay ay itinuturing ng parang casual lang, normal lang, parang hindi naman banal, amen? Alam mo, nakakalungkot po kapag camping, ang kapag ako po ay kasama sa cleanliness team. Yan, bago po kami umuwi o bumalik dito sa Bicol, nag-iikot po kami sa bawat rooms at sinisigurado na walang gamit na naiwan. At nakakalungkot po doon kasi yung mga Bible ay naiiwan. Ang dami pong Bible na naiwan, ang daming mga magazine na naiwan. Sabi nga doon sa isang reels, paano kaya kung paano natin ituring ang cellphone ay ganun natin ituring ang Bible. Amen. Alam niyo po, sa mga Muslim po, kung gaano sila karespeto doon po sa Quran nila. May kaibigan po akong Muslim at sinasabi niya, yung Bible nila o yung Quran nila ay hindi nila pwedeng ipatong kung saan-saan. Amen. Hindi nila pwede itong ipatong na lang sa lamesa, sa upuan, sa sahig. Hindi nila pwedeng dalhin na lang ng kung paanong paraan ng gusto nila. Kundi ang Quran daw nila ipinapatong nila dun sa matataas na place sa bahay nila. Hindi pwedeng sa mababa, hindi pwedeng kung saan-saan dahil holy ang tingin nila doon. Kung sila nga ay ganun ang tingin po nila sa Quran nila, nawa po tayo mga Kristiyano ay maging banal ang tingin natin sa Bible. Amen po. Ang pinakamahalaga na hindi dapat mawala sa atin ay ang paggalang o yung pagkatakot sa Diyos. Pinakadelikado yun pag hindi na tayo nako-convict sa kasalanan. Ang amazing gift na binigay sa atin ng Holy Spirit ay ang conviction. Amen? Dahil ito yung nagpapaalala sa atin na kapag naliligaw na tayo, nagkakamali na tayo, nakagawa tayo ng kasalanan, nire-remind niya tayo na bumalik ka. Mali yan, ihinto mo na yan. Maganda pa rin po na meron tayong paggalang sa Diyos. Amen? O yung pagkatakot sa Diyos. Pero kung hindi ka na nako-convict, kapag nakagawa ka ng kasalanan, hindi ka na nako-convict, baka wala na sa'yo ang Diyos. Baka iniwan ka na ng Diyos. Amen? Ito pong tatlong bagay na to, justified sin, twisted scripture to excuse behavior. Number 14, feared people, choose approval over obedience. Number 15, lost reverence, treated holy things casually. Amen. Mabigat yung parusa, mas mabigat ang parusa doon sa mga taong nakakaalam na ng salita niya pero hindi niya sinasabuhay. Ang title po nito, They Knew the Bible, but God Left. Last na lang po, sa Lucas chapter 12, iiwan ko na lang po sa inyo itong verse na to. Sa Lucas chapter 12, verse 47, to 48, ang sabi niya po dito, kawawa kayo. At chapter 12 po pala. Lucas chapter 12, verse 47, at ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay
na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng magaan na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Amen po. So, kung alam na po natin ang salita ng Diyos, kailangan po natin itong sa pamuhay. Dahil ang pinakamahirap na pangyayari sa buhay ng isang Kristiyano ay yung iwanan siya ng Holy Spirit. At yun ang huwag po natin naisip. Amen po. So yun lamang po ang i-share ko po sa inyo. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, salamat po sa salitang ito na narinig namin, Panginoon. Maging buhay ito sa amin, O Diyos. At i-remind mo po kami palagi, O God. Huwag niyo hayaan, Panginoon, na malayo kami sa iyo, kalimutan namin ang mga bilin mo, O Diyos. Lord, mangusap ka pa sa amin, Panginoon. Pakubuti mo, God. Pagpalain mo ang bawat isa, nakikinig at makikinig pa lang, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat po at God bless you.